Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 28, 2022. Tayo ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa Carmelite Monastery and Shrine of the Divine Mercy dito po sa Albay, hatid ko po ang ating unang pagbasa at ang pagninilay sa araw nito. Ang ating po unang pagbasa ay hinango sa aklat ni Sirach, chapter 3, verses 19 to 21, and then verses 30 to 31. So aklat ni Sirach, o sa Ingles, yung Book of Ecclesiastico, o Ecclesiastes. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangarin maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa Carmelite Monastery and Shrine of the Divine Mercy. At para po mas tulungan tayo sa pagninilay natin sa unang pagbasa, minabuti ko po na imbitahan ang aking kaklase mula po dito sa Diocese ng Legazpi, si Reverend Father Agot Abril, para bahaginan tayo ng pagninilay para sa narinig nating unang pagbasa. So, kaklase ko po si Father. Yan, Brad, share mo naman sa ating mga nanonood kung anong pwede natin mapagnilayan sa ating unang pagbasa. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Sa ating unang pagbasa, magandang pagnilayan yung mensahe ng pagpapakumbaba, yung kahalagahan ng pagpapakumbaba, katulad ng may akda ng aklat ni Sirach na parang pinapaalalahanin yung kanyang anak, yung kahalagahan ng pagpapakumbaba. Unang-una, ang binibigyan diin dito ng may akda na dapat sa pagbibigay hindi mawawala yung pagpapakumbaba. Dapat sa pagbibigay, yung binibigyan, hindi niya nararamdaman na siya'y binibigyan dahil siya'y kinakaawaan. Kundi dahil sa pagbibigay, dapat nararamdaman pa din yung respeto mo doon sa binibigyan. Otherwise, baka maglalong kaawaan niya lang yung kanyang sarili, kaya siya binibigyan. So yun yung paalala ng may akda ng unang pagbasa, na kailangan sa pagbibigay hindi mo ipinagyayabang dahil nakakapagbigay ka. It's just that ang sabi doon sa unang pagbasa, binigyan ka lang ng Diyos, ginawa ka lang ng Diyos ng instrumento para ikay makapagbahagi. Kaya dapat sa pagbibigay, hindi din natin nakakalimutan na unang-una lahat naman to galing ko sa Diyos eh. So binigyan ka lang ng pagkakataon na makapagbigay, kaya dapat unang-una hindi mo ipinagyayabang yan. Bagkos mas lalo mo lang ipinararamdam doon sa taong mong binibigyan na dahil sa iyo buhay na buhay ang pag-ibig at ang pag-aalala ng Diyos sa kanyang mga anak. Yun. So yan po si Reverend Father Agot Abril, kaklase ko po mula dito sa Diocese of Legazpi. Mula dito sa Carmelite Monastery, Shrine of the Divine Mercy dito sa Albay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. God bless you.